Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 02, Investing with Heavy Losses. Actually, nasa description ng video lecture na ito yung mismong problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ng lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi, ang accounting ay natututunan not by mere listening but by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin. So again, Lecture 02, Investing with Heavy Losses. And here is our problem. On January 1, 2024, Shaggy Company acquired as a long-term investment for 7 million at 40% interest when the fair value of the net asset was 17,500,000. The investor reported the following results of operation. Okay? On January 1, 2025, Shaggy Company made cash advances of 2 million to the investee. On December 31, 2027, it is not expected that Shaggy Company will provide further financial support of the investee. What is our requirement? Prepare journal entries from 2024 to 2029 in relation to the investment in associate. O sinabi na, investment in associate ang ating gagamitin. Magsagot na po tayo. Kasi ang focus naman natin talaga is mamaya. Anong ginagawa kung sakaling magkaroon ng heavy losses? Yung sunod-sunod na lugi yung ating pinaglagyan ng investment. Okay? Sagutan natin. For 2024, January 1, we debit investment in associates. And we are going to credit cash. Nag-invest tayo sa halagang 7 million. We ignore some other computation dun sa date of acquisition kasi hindi naman siya yung focus ng ating problem. Ang ibig sabihin, huwag na natin alamin kung merong goodwill or merong excess yung fair value, okay, over the cost. Kasi nga, hindi siya yung highlight. Okay? Tumuloy tayo. Noong December 31, 2024, anong nangyari? December 31, ang sabi, nalugi si associate ng 5 million. May share ba tayo doon? Yes, kasi equity method. So 5 million times 40%, ang share mo doon 2 million. So you are going to debit loss. Loss on investment amounting to 2 million. And you are going to credit investment in associate amounting also to 2 million. Pagdating ng 2025, okay, sinabi ng problem, beginning of the year, nagkaroon ka ng cash advances of 2 million. Yung advances na yun ay hindi investment but rather advances nga. Nagpapautang ka kay associate. So therefore, you are going to debit advances to associate and you are going to credit cash amounting to 2 million. Okay? Kaya pasensya na, may kumatok dito sa opisina. So anyways, ano yung sinasabi natin? Okay? So nagpautang yung yung atin pong nagpautang tayo, investor. Hindi tayo nag-invest, nag-advance lang tayo. So that's why we debit advances to associate for 2 million and we are going to credit cash for 2 million. Hindi ko na po nalaman kung saan ako nagtigil kanina, pero yun yung punto. Okay? Naglabas ng pera, hindi pag-invest kundi advances lamang. Okay? Tumuloy pa tayo. Noong 2025, ano ulit ang nangyari sa result of operation? Nalugi na naman si associate ng 7 million. May share ba tayo doon? The answer is yes. So therefore, 7 million times 40%, okay, that is 2.8 million. So we debit loss on investment and we credit investment in associate. Again, ito nga ulit yung amount. Yan, hindi pa na nakita. 2.8 million. Tumuloy pa tayo. Wala pa dyan yung highlight ng ating problem. 2026, ano ulit ang nangyari? 2026, nagkaroon na naman ng lugi. 8 million. So therefore, may share na naman ba tayo dyan? Yes. So we debit loss on investment and we credit investment in associate. Okay, for how much? Sabi doon, ang lugi ng business ay 8 million. I-multiply mo ulit yun sa 40%. So, ang share mo doon ay 3.2 million. Okay? Sana maliwanag yun.
So ngayon siya nga pala, kailangan natin pansinin o bantayan yung ating investment. Baka kasi mamaya ubus na. Hindi ka kasi pwede mag-credit ng investment in associates ng more than your debit. Ulitan. Okay? Nag-invest ka ng 7 million. Hindi ka pwedeng mag-recognize ng losses ng susobra dun sa investment mo. Di ba sa case na to, meron kang 3.2 na i-recognize na bago, 3.2 million. Sapat pa ba yung investment mo? Tignan nga muna natin, basta tandaan lang 3.2 yung ating pong share dun sa losses ng 2026. Okay? Tignan nga natin, nag-invest ka ng 7 million, nagkaroon ka ng loss ng 2024 ng 2 million, so ang natitira na lang sa iyo ay 5 million. Nagkaroon ka ulit ng loss na 2.8 million, so therefore may natitira na lang sa iyo na 2.2 million. Okay? Di ba again ang loss mo 3.2 million? Paano yun? Ay 2.2 million na lang ang balanse ng iyong investment. Again, hindi ka pwede mag-credit ng more than your total investment. That's why, ang i-credit mo dito, 2.2 million. Eh, hindi yan magbabalance. Saan natin i-reflect yung natitirang kulang? The answer is marshaling of asset. Pag naubos na yung investment mo, yun namang pinautang mo ang uubusin dun sa investee na palaging lugi with heavy losses. Okay, so that's why this time, we credit advances to associate, amounting to the difference of the two. 3.2 million minus 2.2 million, I believe that is 1 million. So yan po yung entry for 2026. Tumuloy tayo sa 2027. Ano na naman ang nangyari? Nalugi na naman siya sa halagang 4 million. So therefore, what will be our entry? We are still going to debit loss on investment. Okay? So magkano ba ang share natin dun sa losses na yon? 4 million times 0.4. Ang share natin dun sa loss ay 1.6 million. Pero sa pagkakataong ito, hindi 1.6 million ang i-record natin. But rather, kung magkano na lamang ang ating investment or advances sa kanila. Magkano pa ba yung value ng investment? Di ba kanina, kwenta na natin, nag-zero value na. Okay? Kaya nga, ang kasunod na inuubos mo ay yung advances natin sa kanila. Okay? Magkano ba yung total ng ating advances? Diba 2 million? Nagamit na yung 1 million na ubos na last year. Ay this time, meron na namang 1.6 million. Hindi na pwede, 1 million na lang yung natitira kasi 2 million minus 1 million. That's why ang pwede mo na lang i-recognize na loss ay 1 million. And you are going to credit this time, not investment but rather advances to associate. Okay, for 1 million. Sinabi rin pati dito sa problem, hindi na daw siya tutulong noong December 31 kasi nga, hindi na kaya. Lugi-lugi na yung business. Maliwanag po ba tayo doon? After this entry, what can we say? Wala nang balance ang ating investment in associate account. Wala nang balance ang ating advances to associate account. So therefore, kung sakaling sa kasunod na taon, malugi ulit yung business, hindi na tayo magre-recognize ng losses. Eh ngayon nga, di ba, dapat 1.6, hindi na natin na-record yung 600,000 kasi nga 0-0 na tayo. So sa mga susunod na taon, ganun din, hindi na tayo magre-recognize ng losses. Pero ang kagandahan naman sa accounting, hindi mo yun kinakalimutan yung losses na hindi mo na-recognize. Ang ibig ko sabihin, di ba may 600,000 pa na hindi natin na-recognize? Kung sakaling kumita, bago ka mag-recognize ng kita, uunahin mo munang i-recognize yung mga losses na hindi mo na i-record. Okay, ang ibig ko sabihin para ma-appreciate, gawin na lang natin yung 2028 kasi I believe kumita. Okay, uy, sa wakas, kumita ng 2028. So, di ba, 3.5 million yung kita? May share ba tayo dyan? Yes, so multiply by 0.4. So, magkano talaga ang kita mo dun sa 3.5 million? 1.4 million yung share mo. Pero hindi mo i-recognize lahat yan na income. Bakit? Eh kasi nga, di ba, last year, noong 2027, dapat talaga 1.6 ito. Pero 1 million lang ang na-recognize mo. Meron kang unrecognized na 600,000. So yung income mo na 1.4, hindi mo i-recognize lahat. But rather, babawasan mo nung unrecognized losses na 600,000. Kaya therefore, 800,000 lang ang pwede mong ma-recognize na income. Gawin na lang po natin, 2028, nagkaroon na ng income. So you credit investment income sa wakas. Hindi yung total amount kanina, but rather yung 800,000 lamang. Saan mo siya i-debit? Sa investment in associate ba?
Hindi. Una rin munang babawiin yung advances in associate. So that's why you debit advances, okay, to associates. Yung ating pinautang sa kanya. Ganun po ang effect ng marshaling of asset. Una muna yung pautang na mabawi bago yung investment. Okay? To appreciate the point, ituloy pa natin. Noong 2029, kumita ulit siya. Okay? May entry ba ulit tayo doon? Yes. Okay, so December 31. We are going to credit investment income. Bakit? Kasi nga may share tayo sa income niya, 'di ba? 40% nun. So 5 million times 0.4, we will recognize now the entirety of 2 million. Kasi 'di ba, yung unrecognized losses last year, na-recognize natin. Kaya nga 800 lang yung income natin last year. Pero dahil ngayon ay okay na, kaya therefore pwede nang i-recognize ang buong 2 million. Ang tanong, saan pupunta? Sagot, syempre, dun sa advances to associate. For how much? Hindi rin 2 million. Kasi diba ang totoo namang pinautang mo sa kanila, 2 million nga. Ay diba nakapag-reverse ka na o na-recognize mo na yung 800,000. So magkano na lang ang kulang mo? Again, nagpautang ka ng 2 million, na-recognize mo na yung 800,000 last year. So para bumalik dun sa original na pinautang mo na 2 million, ang kulang na lang na advances ay 1.2 million. At yung kasobrahan ng recognized income mo this year will go this time to the account title Investment in Associate, amounting to the difference of the two, that is 800,000. Okay? So i-summarize po natin yung mga nangyari dito sa Investing with Heavy Losses. So simple lang naman, nag-invest ka at tuwing nalulugi sila, nagre-recognize tayo. Pero ang pwede nating i-recognize na losses ay hanggang kung magkano lamang ang ating investment account. At kung sakaling meron tayong advances na ginawa, okay, at kulang na ang ating investment in associate, yun na ang kasunod na mauubos. At kung sakaling maubos na silang lahat, yung investment at advances mo, wala ka nang gagawin. Hindi mo na i-recognize o i-record yung additional losses na kasobra pa dun sa investment mo. Hindi mo man i-record, hindi mo naman kinakalimutan. Sapagkat kung sakaling magkaroon naman ng income, hindi mo rin i-recognize yung buong income sana. Kundi tatanggalin mo muna yung unrecognized losses before. Okay? Yan, sa case na to, 800,000. At saan naman pupunta yung income na yan? May marshaling of asset pa rin, yung pagkakasunod-sunod kung saan muna pupunta. Inuuna yung advances. At kung sakaling na ibalik mo na dun sa dati, let's say 2 million, tsaka pa lamang ibabalik yung mga nawalang investment. Ganun po ang accounting sa equity method kung sakaling ang investee ay merong heavy losses. So sana may natutunan ka. So yun lamang at maraming salamat.